Sa ibang balita ay tinuturing na ng pamahalaan na isang national threat ang kalakaran ng iligal na droga sa bansa. Ito ay dahil sa masamang epektong dala nito mula sa mga inosenteng sibilyan hanggang sa ekonomiya ng bansa. May ulat si Eunice Monte. Mula sa pamilya, kaanak, papunta sa komunidad at maging sa ekonomiya ng buong bansa. Ganito na nga umano kalaki ang problema ng iligal na droga sa Pilipinas na maituturing na nga umanong national threat sa seguridad ng buong bansa. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Director General Isidro La Peña, hindi dapat baliwalain ang 120 billion peso drug industry ng bansa na nag-uugat ng mga kakambal na problema at malalang epekto sa mga inosenteng individual. It has destructive effect to the community. If the community is drug affected, people feel unsafe because of the rampant crimes happening in the community. Then it has destructive. And overall, the drug problem has negative impact to the nation as a whole. Aniya, ang isang adik o pusher ay madaling makapang-impluwensya ng ibang tao na sumuong din sa iligal na droga hanggang sa dumami na ng dumami ang gumagamit nito. Aniya, kung maiintindihan lang umano ng buong mundo kung gaano na nga kalala lumaganap ang bawal na gamot sa nakalipas na taon, makikita nitong panahon na rin para linisin ang matinding problema ng bansa. Nakita po ng kapatid kong bata, naghahatian po sila ng drugs at pera. Ngayon po, nung lumipas po yung ilang araw, pinagbabaril na po ako ng gunman po. Tinamaan na po ako ng 5 times sa upper body po. Ibulagta na lang po o magpatay-patayan para matigilan na po. Nakita ko na po yung dalawa na dumuhan po dun sa emergency room. Hanggang sa namatay po yung asawa ko po, kinabukasan po namatay po yung baby ko. Ang baby ko po yung 1-year-old pa lang po. These stories and its effects are the reasons why the drug problem is the #1 priority program of President Duterte. On the country's drug user, the mind and personal decision of the user becomes distorted and their good future are destroyed if they will not be reformed. Ang matinding epekto nito ay di lamang makakaapekto sa peace and order ng buong bansa, bagkus sa ekonomiya at sa susunod na henerasyon. Kaya naman hinimok rin ito ang mga Pilipino na tulungan ang gobyerno sa pagsulong ng peace and order na makakamit lamang kung mahihinto na ang paglaganap ng iligal na droga. Para sa PTV News, Eunice Monte.